Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hindi po ako mag-speak ha. Si Pastor. Hindi po, supposedly si Ate Jackie po yung te-testimony ngayong gabi dahil sa, kumbaga, ang pinagdiriwang po natin ay about sa Mother's Day. Pero yun nga, naghahanap kami ng kapalit, parang mabilisan na. So parang inano ko na lang kay Sis Amor na, sige, ako na lang ang, kahit sobrang kabang-kaba po ako talaga sa totoo lang, hindi po. Na-hospital pa nga po ako dati nung nagganito. So ngayon pong gabi, hayaan nyo po na ibahagi ko ang ilang bahagi ng aking buhay kasama ang aking ina, ang aking kapatid na babae at ang aking asawa po. So kami po ay 4 na magkakapatid at pangatlo po ako simula sa panganay. Sa aking murang edad ay karamihan po ng aking alaala, mostly ang kasama ko po ay ang aking ina. Take note lang po na hindi dahil sa wala na ang aking ama or sa kadahilanan na umalis po siya sa amin, kundi dahil po sa nature o ng trabaho niya ay palagi siyang wala. Gayon pa man, kahit walang trabaho, talagang lagi pong wala sa bahay ang aking ama. Yung tipong pag gising po sa umaga, magkakape, aalis po, uuwi, kakain, aalis po, uuwi, kakain ulit ng gabi, aalis po ulit. Hindi po siya natigil sa bahay. Pasensya na rin po at lumalabas po pag minsan ng pagkabatanggen niyo ko pag kinakabahan. Lumaki po ako na naging saksi sa naging hirap ng aking magulang, especially ng aking ina. Nagluluwas po kami or nagdadala ng mga tinahi niya na damit sa Manila, sako-sako po yun. Since dahil po ako po, yung dalawa ko pong kapatid na nakatatanda ay nag-aaral na sa Manila, ako po yung parang bata nung time na yon, so ako po yung usually na nakakasama niya. So ako po yung nagiging saksi dun sa pagluluwas niya. Yung ano po yun, commute, wala pong service, so from province, Batangas to Manila. Fast forward po, nagkaroon po kami ng tindahan. Bata pa po ako noon nung nagkaroon po kami ng tindahan sa lugar po namin. Saksi rin po ako sa mga hirap na gumigising po siya ng 2 AM, magluluto, maglilinis ng bakuran, ng bahay, and then ipe-prepare po kami magkapatid na magkapatid for school, then after magbubukas po ng tindahan at tahian. So lumaki po ako ng ganong routine. Siguro po yun ay elementary hanggang first year high school. So sa kabila po nung pagiging saksi ko dun sa hirap ng buhay namin, parang ang ipinalit ko pa rin po noon sa aking magulang, sa aking ina, ay yung naging pasaway rin po ako. So gaya po ng aking ama, ang naging routine ko rin po, pagising po sa umaga, gabi na po ako umuwi. So pag uwi po, wala na rin po ako sa normal na buhay, na pagkatao, kasi may mga ginawa po akong kasalanan. So sadyang kapusukan at dala ng barkada, kaya dinanas ko rin sa buhay ang mga gawain na hindi kaaya-aya. So umabot din po sa punto na yung buong pamilya is nabigyan ko na rin po sila ng kahihiyan. So yun po, sa kabila po na namulat po ako na hindi naman po kami mayaman, hindi naman po kami madali ang buhay, pero yun pa rin po yung pinalit ko sa nanay ko po. So kasabay po ng lahat ng ito, saksi rin po ako sa naging buhay mag-asawa ng aking magulang dahil sa nagawang kasalanan ng aking ama. Magigising po kami ng sumunod kong kapatid, nung bata ko pong kapatid, na gabi-gabi ay kasabay po ito ng mga hirap ng aking ina. While pagod siya sa umaga, gabi-gabi po silang nag-aaway dahil po sa kadahilanan na meron pong mga ginagawa rin pong kasalanan ng aking ama. So umabot din po kami sa punto na umalis na po kami ng bahay, kasama po kami dalawang magkapatid. Umalis na po kami ng bahay, isinama po kami ng nanay ko. Lumuwas kami ng Manila sa dorm ng kapatid ko, and then pero po hindi rin po tumagal. Bumalik din po kami sa
sa bahay, sa probinsya. So nung una po, hindi ko po naiintindihan bakit pa kami bumalik. Pero ngayon, naiintindihan ko yung mga sakripisyo na ginawa ng aking ina. Hindi man po naging maganda ang karanasan niya sa aking kabataan. Pinangako ko po this time na I'll try to give her the best. Kami ng mga kapatid ko. So ngayon po na medyo nagkakabait-bait ako, yun na po yung time na parang nare-realize ko na ibalik naman sa kanya yung lahat ng mga sacrifices na binigay niya sa aming magkakapatid. Take note din po na ang aming pamilya po ay buo at ang aking ama naman po ay kahit gabi sa amin pa rin po umuwi. So yun po. At unti-unti ko rin po silang, simula po nung nakakilala ko sa ating Panginoon, unti-unti ko rin po silang inaakay papunta sa ating Panginoon at pinapadali po yung pagmamahal na nararamdaman ko galing sa ating Panginoon. Fast forward po, nagkapamilya po ako sa edad na 20. Sa hindi po nakakaalam, nandito po ang aking napakaganda at sexy na asawa, si Sis Clarice. Pinagpawisan po ako bigla. Dahil hindi niyo po alam nagtetestimony. Hindi po naging tama ang aming panimula. Maaga po kami nagkaanak, yun po si JJ. Sa punto pong iyon, hindi ko po alam na kaya ko kasi nga po, sabi ng aking mga magulang, wala daw po akong kapangarap sa buhay dati. After po magbuntis ni Clar, nagpunta po agad ako dito sa UAE, hindi para takbuhan or iwan si Clar at si JJ, kundi para magampanan ko yung responsibility. Dito rin po ako tinulak ng mga kapatid ko, imbes na magbarko. Kasi naranasan po nila yung yung malayo sa pamilya na siya lang mag-isa. So si Clar po ang humarap ng lahat kasi hindi pa po alam ng papa niya. Kasi yung papa niya nasa barko po. So pag uwi po ng papa niya, may apo na po siya. Panganay po kasi si Clarice sa kanila. So mag-isa po siya sa Pinas na hinarap lahat yon kasi ilan lang po nakakaalam nun. So after 5 months naman po nang pinanganak po si JJ, nag-decide ako na kunin si Clar para na rin po dalawa kami mag-work dito. Sobrang hirap po sa akin, pero alam kong times 10 ang sakit at hirap ng isang ina na iwan ang 5 buwang sanggol sa Pilipinas, malayo sa kanya. Umiiyak po siya gabi-gabi. Hindi ko pa alam paano siya tutulungan at maging okay kasi mostly nung time na yun po ay hindi po kami nagkikita kasi nag-work po siya sa umaga, ako naman po sa gabi. So parang halos hindi po kami nagpapangita that time. Hanggang lumipas ang panahon sa kanila ng sacrifices, nagkaroon po kami ng hindi magandang sitwasyon na muntik na kaming maghiwalay ni Clarice. Pero yun pala, inalaw ni Lord ito na iparana sa amin ang mga pangyayaring ito para mangibabaw yung kadakilaan ng ating Panginoon. So, bakit sa akin? Dahil si Clar po, sa akin po ipinakita ni Lord yung kadakilaan niya, pinaramdam niya. So, bakit sa akin lang po? Dahil si Clar po, nag-a-attend na po siya sa church, sinasama nila ako ni Sis Angie, pero sa labas lang po ako naghihintay. So, for example, ito po tayo, nandun po ako sa labas, or sa baba, sa lobby, naghihintay. So, kami po, hindi po kami lumaki na Kristiyano, na-invite lang din po kami nila Sis Angie. So, nang time po na nangyari sa amin na meron po kaming problema na dinadanas, si Sis Angie po ang kasama ni Clar, nag-hotel po sila ni Clar noon. Doon po kami niyaya ni Angie sa BS. At doon po ako nakatanggap sa ating Panginoong Hesus through Sis Joy. So, hindi lang po kayo na-sharean ni Joy, ako din po. Nung sinesharean po kami ni Sis Joy, para po akong pako na pinupukpok pa ilalim. Lahat ng kahihiyan mula kabataan hanggang sa nagawa ko sa aking asawa at naramdaman ko po. At dahil sa pagmamahal po at biyaya lang po ni Lord, kaya nandun po ako sa punto na yun. Nag-open po kami ng BS sa bahay and nag-decide na dalhin dito si JJ. Nakapunta naman po si JJ dito, pa-visit-visit dati. Pero nag-decide po kami na dito na po siya. At nung nag-decide po kami na dito na po siya, kahit financially mahirap, bigla naman po nabuntis si Clar. Sorry po sa term. So, financially hirap, tapos, pero may bonus na binigay si Lord, si Hope.
So kung hindi po siguro ako nakakilala kay Lord at napalapit sa kanya nung time na yun, hindi ko po alam paano po i-handle yun kasi po talagang kulang na kulang po yung sahod. Ngunit nakita ko po yung courage ni Clar at iniisip ko yung mga sacrifices niya dati kaya hindi po ako pinanghinaan. Ngayon, dalawa na po sila ni JJ and Hope. Everyday po ako naging saksi sa mga hirap ni Clar. Or hindi lang po ni Clar, alam ko po na marami pong ina ang makaka-relate po dito. Yung gumigising po ng 4 a.m., magluluto, magpe-prepare ng mga bata. So ako po kasi simula pagkabata, ayaw ko po yung gumigising ng maaga. Kaya madalas po ako sa first period sa school, absent. After preparation po ng mga bata, papasok po siya sa trabaho, uuwi sa gabi. Pagka-uwi sa gabi, re-reviewin ang mga bata. Ganyan po yung daily routine niya. So alam ko po halos lahat ng ina, ganito po yung parang nagiging sacrifices natin sa ating mga anak. Kaya palagi ko pong ipinapanalangin at pinagpapasalamat sa Panginoon dahil si Clar ang naglapit sa akin kay Lord. Ipinapanalangin ko rin lagi yung wisdom and kalusugan niya. Alam ko po madami makaka-relate ng mga ina. Tandaan niyo po na una sa lahat si Lord ang inyong saksi at kami ng mga anak, kapatid at asawa ay saksi rin sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na binibigay niyo. Those will not be in vain. Sa lahat po ng nanay, inay, mami, mama, mother, mahal na mahal po namin kayo at maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal. Happy Mother's Day to all po. Sabi nga po sa Proverbs 31:25-31, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works be her praise at the city gate. To God be the glory po.